Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po, Father. Po. Ngayon pinagdiriwang po natin ang kapistahan po ni San Pedro tsaka ni San Pablo. Dapat po sana ika-13 linggo po sa ordinaryong panahon, karaniwang panahon, itong linggo na ito. Pero ang simbahan, sinasantabi muna yung ordinaryong panahon para magbigay daan dito sa isang dakilang kapistahan ng dalawang napakadakilang tao na nagsimula ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. Mga kapatid, si San Pedro at si San Pablo ay tinaguri ang mga haligi ng ating pananampalataya. Si Pedro, tinawag na bato ng simbahan, samantalang si Pablo naman ay apostoles ng mga hentil. Hindi naman talaga lahat ng panahon sila ay nagkakaayon sa mga bagay-bagay. In fact, kung babasahin nyo ang gawa ng mga apostol, meron dong mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang ito. Bakit? Magkaiba kasi ang direksyon ng kanilang pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang direksyon para kay Pablo ay kumbinsihin ang mga Hudyo na si Kristo ang Panginoon. Samantalang kay Pablo naman po kumbinsihin ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at yung mga tao na mayroong sinasambang ibang Diyos-Diyosan. Magkaiba. Kaya nga mayroong punto doon na nagtatalo sila. Ano ba talaga? Lahat ba ng tao tutuliin? Lang pinag-ano nila pinagtatalunan nila. Hanggang sa punto na sila po ay nagkaayon na okay, hindi naman kinakailangan na sundin nila yung batas na inihayag ng Diyos sa bayang Israel. Pero kinakailangan na ang lahat ng tao tatalikuran ang kasamaan, kabuktutan, mga bagay na sumisira sa buhay. Doon sila nagkaayos. Mga kapatid, interesante na malaman natin ang buhay ng dalawang taong ito. Parehas silang makasalanan, parehas silang marupok, at parehas silang mayroong mga limitasyon. Katulad ng limitasyon ng tao. Si Pedro, eto kilala natin. Denial king ito Denial king, no? Ikinatwa niya ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang si San Pablo, siya po ay isa sa pinakamagaling na taga-usig ng mga unang Kristiyano. Hindi lang usig pinapatay niya ang mga sumusunod kay Kristo. Nandoon nga siya, isa siya sa mga nagturo kay Saint Stephen. Alam nyo kung paano pinatay si Stephen? Binato. At kala ni San Pablo, tama yung ginagawa niya. Kala niya, sa ikabubuti ng pananampalatayang Judaismo, kaya niya ginagawa yun. Kaya mga kapatid, meron sa punto na kung saan siya ay naglalakbay patungo sa Damasco. Tatandaan niyo yun? Para saan? Para siilin, para hulihin, para ipapatay palalo ang mga Kristiyanong nagtatago doon. Just imagine, yun si Pablo. Mga kapatid, sa gitna ng mga imperfections, sa gitna ng pagiging hindi nila karapat-dapat, sila ang tinawag ng Diyos, ginawang instrumento para ipalaganap ang mabuting balita. Sila rin ang tinawag para buuin, palakasin ang pananampalatayang Kristyanismo. Kaya, ano ang mensahe sa atin ng pagdiriwang na ito, itong linggo na ito? Bakit importante ito? Na sa ating buhay pananampalataya, mayroong 3 bagay na kinakailangan nating tandaan. Una, mahina man tayo, makasalanan man tayo, hindi man tayo perpekto, pwedeng gamitin ng Diyos yaan para itayo, para buuin ang kanyang kaharian sa ating
pamayanan. Very interesting yan. Dahil kung ako magaling akong manager, ang kukunin ko ay magagaling. Yung kukunin ko ay talagang mga matatalino. Yung kukunin ko ay yung mayroong pinag-aralan. Yung kukunin ko yung mayroong kredibilidad. Pero ibahin niyo ang Diyos. Kaya niyang kumuha kahit yung taong pinakabulok. Yung tao na maaaring sabihin natin, hindi naman naging tapat. Maaaring yung taong yun mayroong kasaysayan ng kasamaan. Kaya niyang gamitin yan, kaya niyang gamitin tayo para itayo ang kanyang kaharian. Mga kapatid, sa pag-amin natin ng ating kahinaan, limitasyon, hindi ito nagpapahina o hindi ito nagpapaliit sa ating pagkatao, and it will also not diminish our strength. In fact, on the contrary, kapag ikaw ay umaamin sa iyong kahinaan, ibig sabihin, kilala mo ang iyong sarili. Maaari mong gamitin ang iyong kahinaan bilang tungtungan, stepping stone to build and spread the kingdom of God. Bakit napakaganda noon? Kasi alam niyo po, kung perfecto po kayo, kung lahat po tayo dito magaling, matalino, magaling manalita, ay walang maibubutas sa atin yung iba, yung ating kapwa. Alam niyo po, kung maging matagumpay man ang ating gawain sa pananampalataya, alam niyo po kung anong mangyayari? Sasabihin niyo, kasi magaling ako kaya nangyari yun Di ba? Nanakawin lang po natin ang kalwalatian na para sa Diyos. Sasabihin niyo, syempre, magaling ako, kaya nangyari yan. Pero pag ikaw ay aminado na may kakulangan, ibibintang lang natin lahat yon, kaya nagtagumpay yung bagay na yon. Hindi sa ganang lakas ko o sa ganang galing ko, yon ay dahil sa Diyos. Mga kapatid, wag nating pahihintulutan sana na itong galing na ito ang pipikil sa atin para ipahayag ang mabuting balita. Pero, wag nyo rin pong hahayaan na ang iyong kahinaan ang maging sagabal, balakid sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pangalawa, ang kinakailangan nating bigyang diin, hindi ang ating kahinaan. Bigyang diin natin yung grasya na binibigay ng Diyos para maisaganap po natin ang kanyang plano ng pagliligtas. Sa paanong paraan? Meron kasi mga tao na, ayoko, Father, kasi hindi na lang ako sasali dyan. Dito na lang po ako kasi, alam mo naman, Father, hindi naman talaga ako aral tungkol sa mga doktrina ng simbahan. Yung bagang pinanghihinaan ka agad ng loob, kasi anong tinitignan mo? Tinitignan mo yung iyong sarili. Mga kapatid, sa mga panahon na ganoon, sana bigyan tayo ng inspirasyon ng dalawang santong ito. Na instead na tignan nila ang kanilang mga maling nagawa sa nakaraan, sila ay tumingin sa Diyos. Sila ay umasa sa Diyos. Natatandaan nyo, nung si Pedro, sabi ko nga, denial king siya. Natatandaan nyo, na ikwento ko na minsan ito, na pag kayo ay pupunta sa Israel, salamat sa Diyos, tapos kaagad ang gera, ay mapapabisita kayo doon sa isang simbahan na tinatawag na Church of Gallicanto. Gallicanto ang ibig sabihin niyan, lugar kung saan tumilaok ang manok. Hindi na isusulat sa Biblia ito, pero merong napakagandang alamat na nangyari doon. Bakit? Natatandaan niyo ang karanasan ni Pedro, di ba? Ikinatwa niya ang Panginoon doon sa pulutong ng mga tao na sinabi, di ba kasamahan mo yung taong yun na nililitis? Sabi ni Pedro, hindi ko kilala yon. Hindi, Galilean ka Hindi ko kilala yan. At nung sa pangatlong tanong, ang nagtanong sa kanya ay isang babaeng alipin. Mga kapatid, seryoso yun. Bakit?
Seryosong pagkatuwa kasi nung mga panahon na yon, ang mga babae ay hindi masyadong may bilang. They don't have social identity. At lalong-lalo na, ang nagtanong sa kanya, hindi lang babae. Ang nagtanong sa kanya ay isang alipin. Wala siyang kinakailangang ipagtanggol sa mga panahon na yon. Pero ikinatwa niya ang ating Panginoon. Kaya sa puntong yun, nagkatotoo ang propesiya sa kanya na makaikatlo na panahon na yung ako'y ikakatwa, titilaok ang manok. Kaya yung simbahan na yun tinawag na Gali Canto, kung saan tumilaok ang manok. Pagpasok nyo dun sa simbahan na yun, matatagpuan nyo ang isang imahe ni San Pedro. At ano yung imaheng yon? Mukhang distorted yung mukha ni San Pedro. Bakit? Hindi naman distorted, pero kung titignan nyo, merong malalim na uka sa gilid ng kanyang mga ilong mula sa mata. Pinaniniwalaan na isinadya ng pintor ang ganong imahe ni San Pedro. Bakit? Sabi daw, si San Pedro daw po, sa tuwing maaalala niya yung kanyang ginawa na pagkatwa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi, siya ay biglang mapapaiyak, parang bata. Sa tuwing maaalala niya kung paano niya tinalikuran ng ating Panginoon. At yung mga luha na inilalabas ng kanyang mata ay naglikha ng malalim na uka sa gilid ng kanyang ilong. That is how repentant Peter was. Naaalala niya at nagdudulot ito sa kanya ng kalungkutan, pero pagpapasalamat kasi siya'y pinatawad ng Diyos. Meron ding isang napakagandang nobela. Nobela ang title ay Quo Vadis. Napanood niyo ito kasi ginawa itong pelikula. Ang sumulat nito isang Polish, ang pangalan ay Henryk Sienkiewicz, parang ganyan yung pangalan. Kaya ang title, pamagat po ng nobela ay Quo Vadis. Ito yung pangyayari. Napagdesisyonan ng mga Kristiyano sa Roma, noong mga panahon na yon, na ipatakas na si Pedro. Dahil si Pedro ay nasa Roma at siya yung leader ng mga unang Kristiyano. Dahil noong mga panahon na yon, ang mga Kristiyano ay pinapapatay ni Emperor Nero. May sapa kasi yung ulo ni Emperor Nero. Bakit? Narinig niya na mga Kristiyano daw ay ilaw ng mundo. The light of the world. Kaya anong ginawa ni Nero? Literal. Habang pinapasunog niya ang Roma, ang mga Kristiyano po ay inilagay niya sa ibabaw, sa itaas ng poste, at doon ay sinilaban. Literal niyang ginawa na ilaw ang mga Kristiyano ng Roma, syudad ng Roma. Kaya nung mga panahon na yon, pinapatakas na ng mga Kristiyano si Pedro. Papatay ka ni Nero, tumakas ka na. Si Pedro, dahil mahal niya ang Kristyanismo, dahil totoo naman talaga, patayin mo ang leader, matatapos na ang samahan, naniwala siya. Siya ay patakas na. Sa kanyang paglalakbay patakas, nagkaroon siya ng pangitain. Pangitain ni Kristo na mayroong dalang krus. Kaya nilapitan niya at tinanong niya si Kristong may dalang krus. Sabi niya, Quo Vadis Domine? Na ang ibig sabihin ay, saan kayo pupunta, Panginoon? Sumagot sa kanya ang Panginoon sa pangitain na yon, pupunta ako sa Roma para magpapako ulit sa krus. At that moment, naintindihan ni Pedro na ang kanyang katapusan ay hindi dapat pagtakas sa kamatayan. Kinakailangan niyang harapin at suungin kahit ang pagiging martir, kahit kamatayan. Kaya ano ang naging kamatayan ni San Pedro? Siya po ay pinako sa krus. Pero sabi niya, hindi siya karapat-dapat sa kaparehas na kamatayan na nangyari kay Kristo. Kaya anong nangyari? Siya ay ipinako sa krus na patiwari. Galing, no? Mga kapatid, tandaan natin,
na kinakailangan nating yakapin ang ating kahinaan upang maabot ang iyong kalakasan. Malakas tayo kapag alam natin ang ating kahinaan. Pakinggan niyo ito. Yakapin ang iyong kahinaan habang tinatanggap at pinapahayag ninyo ang inyong kadakilaan. Pangatlong bagay, we need to ask the Lord to free us from all our fears. Yung takot natin. Ano yung kinakatakot natin sa ating sarili? Ano yung kinakatakot natin? What are you afraid of? What are your fears? Well, ask the Lord and He can free you. Kaya niyang palayain ikaw sa mga takot at pwede niyang palitan niyang takot na yan ng mayroong pananampalataya. Alam niyo, si San Pablo sa pagiging taga-usig ay naging matapang na ipahayag ang pananampalataya. Galing lang po ako sa pilgrimage doon sa Turkey at mangha po ako. Bakit? Mahigit 10,000 milya, 10,000 miles ang nilakbay ni San Pablo. Noong mga panahon na yun, walang eroplano. Mostly ginagawa sa paglalakbay sa kabayo o kaya sa barko. 10,000 miles. Para saan? Kasi kumbinsido siya na ang lahat kinakailangang mapakinggan ang kadakilaan ng Diyos. Merong isang istorya tungkol kay San Pablo. Ito yung nangyari. Alam niyo po ba na siya ay namartir? Pero pahirap. Bakit? Nalaman ng mga Roman authorities na si San Pablo, though siya ay isang Hudyo, isa rin pala siyang Romano by birth. Kaya hindi siya pwedeng parusahan, pero pwede siyang ipapatay. Para hindi mapahiya ang isang Romano, ang uri ng kamatayan na ibinigay kay San Pablo ay isang mabilisang pagpapatay. At ano yon? Pugutan ng ulo. Ito yung magandang istorya. Nung pinugutan ng kanyang ulo, pinugot ang kanyang ulo, tumalbog ng 3 beses ang kanyang ulo sa lupa. Toink, toink, toink. At alam niyo po, gumawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng ganon. Ano ang nangyari? Yung 3 lugar kung saan tumalbog daw ang kanyang ulo ay nagkaroon po ng bukal ng tubig. Nagkaroon ng 3 bukal ng tubig. At ito po yung nangyari. Yung 3 bukal ng tubig na yun, instantly ay naglalabas ng 3 klase ng tubig. Isang pagkainit-init, isang pagkalamig-lamig, at isang maligamgam na tubig. At sinasabi nila, yun ay dahil kay San Pablo. Kaya, ang simbahan, isang simbahan, ang itinayo doon sa lugar na iyon bilang pag-aalala sa sakripisyo at katapangan ni San Pablo. Mga kapatid, minsan pinipigil tayo ng kahinaan natin dahil sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, hayaan natin ang grasya ng Diyos ang manaig. Allow the grace of God to shine in our weakness. Allow God to use you. Allow God to allow your weakness to be your stepping stone in proclaiming the gospel. Tandaan nyo, walang tao na napakalayo para hindi siya kayang abutin ng kapangyarihan ng Diyos. Itong 2 taong ito, sa pag-iisip ng mundo, hindi sila karapat-dapat. Pero sila ang naging mabisa na instrumento ng pagpapalaganap ng pananampalataya. Amen.